Ngayon, pag-usapan natin ano bang mas bagay sa SP800 pang ADV 160, kung pang Honda Click 160 ba ng stock tires or Aerox ng stock tires. Ang Honda Click 160 na stock size, maganda siya. Feel mo yung difference ng gaan niya in terms dun sa stock. Tapos ayun, ang pinaka-cons niya lang kasi talaga is manipis siya. So in terms of handling, pag basta sa straights, minor curves, okay. Pero yung pag medyo need mo mag-banking ng konti, hindi ko siya ma-recommend. Mabigat kasi yung pinaka-ADV 160 natin tapos manipis yung gulong. So if medyo napalin ka masyado, higher chances na baka sumemplang ka or what. Pero ayun, compare din kasi natin dito yung reading niya sa speedometer. Kasi kapag naglaki ka ng gulong, may malaking factor yun in regard sa reading ng speedometer mo tsaka sa GPS. So ito, sample video lang na nag-curve. Maganda naman talaga siya Pero yun nga, talagang medyo nakakalula. Tapos ito, sample speed test. So ito yung reading niya. Then ito siya sa GPS. Tapos moving naman tayo sa Aerox. So sa Aerox tires, mas malaki siya, oversized talaga. So tanggal mudguard dito, tanggal yung free wheel sa likod. Medyo madaming cons, pero in terms sa handling niya, mas maganda talaga siya. Kasi ito yung same set ginamit ko. So kita natin yung difference sa speedo, tapos sa GPS. Sa GPS actually nag-gain pa siya. Comparing dun sa kanina, may -4. Tapos, of course, tatry naman natin kapag naka-CVT set. So, yung last time kasi nakakabit pa sa atin doon ay yung pang Burgets. So, ito complete na siya. TSMP, baka naman. So, pink power tayo dito ngayon. Pulley set, clutch assy, belt. Tapos yung torque drive lang natin na iba, RS8 yun. Kasi, I've heard reviews. Maganda talaga yun sa RS8. Pero of course, kung is-sponsor tayo ng TSMP, okay lang. Tapos ito ngayon, ginamit namin yung CVT set plus yung Aerox stock tires sa papuntang Tagaytay. Kasi gusto ko makita kung ano ba siya going uphill, kamusta yung speed niya, kung makakahabol pa siya. So yung mga kasama natin dito, Raider FI tsaka Aerox na kargado. So in terms of sa speedo, actually, yung feeling kasi niya, mas mabilis siya dun sa actual reading ng speedo Also, na-confirm ko naman dun sa tropa ko na naka-Aerox. Kasi dito, hindi ko lang na-clip, pero may time na nagsabayan kami. Yung reading sa kanya is 119, pero yung reading sa akin is 100 lang. So, may impact talaga yung laki ng gulong sa speedo reading. Tapos, unang tono ko pa lang yun sa TSMP natin. Then ito naman ay yung fuel efficiency check. Siyempre naglaki ka ng gulong, so mas need ng engine mo na mag-generate ng more power, magre-rev siya ng mas mataas para maibanda yung motor mo. So pag nag-oversize ka ng gulong, kailangan mo magpalit ng pulley set in terms ng tono lang talaga. Kasi para kang nakagearings, ang bigat niya talaga sa feeling. Pero yung SP800 kasi magaan as it is, kaya hindi mo mafe-feel talaga yung difference. Sa high speed lang mo talaga siya mafe-feel. So ito, naka-TSMP tayo na CVT, tapos tingnan natin sa GPS. So kahit sa GPS, may consistent siya na gain. Parang 1:1 siya. Ito naman yung the morning after. So 1 bar lang yung nabawas. Tapos makikita natin yung fuel efficiency here, kung gaano kalaki yung na-travel niya bago mag-blinking. Pero again, gas pala ako dito. So ano ba yung overall thoughts? So in terms of comfort, handling, and everything na kumbaga parang magagamit mo siya pang banking, and also medyo may pagka circuit GP concept. Mas okay talaga yung pang Aerox. Pero if you're someone na medyo short rider, tapos gusto mo talaga yung mga straights, mas okay yung pang Honda Click 160. So it's a matter of preference lang talaga kung ano yung mas preferred mo, pero to each their own, may mga cons din talaga. So yun lang, thank you for watching. If may mga tanong kayo, comment lang.